Abay, kailan ka ba mag-aasawa? Napaglipasan ka na, Marcela. Napatingin ako kay Ninang Rosa. Inaayos ko ang mga display kong jasmine rice sa unahan ng aking tindahan. Matamis siyang ngumiti sa akin. Siguro ay kagagaling niya lamang sa simbahan. Napangiti ako. Ikaw pala yan, Ninang Rosa. Masaya po akong makita ka. Hindi ko inaasahan ang pagbisita niyo po ngayon sa akin. Mahinang tumawa ang ginang. Napadaan lang naman ako at bibili na rin ako ng bigas sa'yo. Gusto ko ring tingnan ang lagay ng aking paboritong inaanak. At syempre, para makita kung sa wakas ay nakahanap ka na ba ng gwapong binata, Marcela. Yung ibang kaedad mo, may asawa na. Ikaw na lang ang wala. Napatawa ako at umiling. Wala pa po, ine-enjoy ko pa po ang buhay ko, Ninang Rosa. Halina po muna kayo. Maupo muna tayo para makapag-usap pa. Umupo kami sa maliit na sitting area na pinalagay ko sa sulok ng tindahan. Nagpabili na rin ako sa isang tauhan ng merienda namin. Malapit talaga sa akin si Ninang Rosa dahil simula nang mamatay ang aking ina, parang siya na ang tumayong nanay ko. 27 ka na ngayon, wala pa ring boyfriend at walang planong magpakasal? May hinihintay ka ba, Marcela? Curious na tanong sa akin ni Ninang Rosa. Humigop ako ng juice. Wala naman po. Sobrang abala lang po ako sa tindahan at sa pagtulong kay na Papa at sa mga kapatid ko. Puno po palagi ang aking mga araw at sa totoo lang, wala po akong gaanong oras para isipin ang tungkol sa pakikipag-date. Nagtaas siya ng kilay. Pero may higit pa sa buhay kaysa sa trabaho at obligasyon sa pamilya, Marcela. Ang bata-bata mo pat ang ganda-ganda mo. Marami ka talagang maibibigay na magagandang bagay sa mapapangasawa mo. Kung may anak lang akong lalaki, sa'yo ko ipapakasal. Kaso, Tres Marias lahat. Bumuntong hininga ako at ibinaba ang aking baso. Focus lang po talaga ako sa negosyo ngayon. Alam nyo naman pong simula nang mawala si Mama, hindi na naging stable ang financial po namin. Kaya inaayos ko po talaga ngayon. Nawakan niya ang aking kamay. Marcela, naiintindihan ko na mahalagang pamilya at trabaho. Ngunit, hindi mo ba naiisip kung gaano kalungkot kapag walang kasama? Isang tao na pwede mong ka-share sa mga pangarap mo, taong susuportahan ka kapag kailangan mo. Napabuntong hininga ako. Hindi naman po sa hindi ko iniisip. Naiisip ko rin po minsan ang magkaroon ng boyfriend o mag-aasawa. Pero hindi rin naman po kasi ako nagmamadali, Ninang. Gusto kong makatagpo ng isang tao na tama para sa akin, hindi kung sino lang ang available. Mas gugustuhin ko pong maghintay at maging mapagpasensya kaysa magmadali sa isang bagay na maaaring hindi po tama. Napatingin sa akin si Ninang Rosa na may halong simpatya at pagkadismaya. Pero hanggang kailan ka maghihintay? Paano kung walang dumating? Hindi perpekto ang buhay, Marcela. Maaaring hindi mo mahanap ang perpektong oras o ang perpektong tao. Kaya habang may pagkakataon ka pa, buksan mo na ang puso mo. Marami naman dyan sa paligid. Talagang abala ka lang sa buhay mo. Huminga ako ng malalim. Nakuha ko pong nag-aalala kayo sa akin, Ninang. Kaya lang, marami na po akong nakitang taong sumabak sa mga relasyon dahil sa palagay nila'y tama. Medyo nakakatroma po. Parang ang hirap magtiwala sa taong basta na lang darating sa buhay ko po. Yun din po siguro ang dahilan kaya medyo nahihirapan po akong magkaroon ng boyfriend. Hindi naman sa naranasan ko na yon. Mahal din naman ang mga magulang ko ang isa't isa. Siguro mahirap lang akong magtiwala sa ibang tao, lalo na kung hindi ko naman pamilya. Hindi ko rin alam, baka hindi pa rin talaga ako tinatamaan ng pag-ibig. Katulad na lang ng mga napapanood ko sa mga palabas. Hindi ko pa alam kung anong aking magiging asta kapag na-in-love na ako. Natahimik si Ninang Rosa sandali. At alam kong pinag-iisipan niya ang mga sinabi ko. Sa wakas, tumango siya kahit na medyo nalulungkot pa rin siya para sa akin. Basta, kapag gusto mo nang mag-asawa, sabihin mo lang ako. Marami akong kilalang binatang anak ng mga kumare ko, Marcela. Pahabol niya pa sa akin. Mahina akong natawa. Salamat na lang po, Ninang Rosa. Pinahahalagahan ko po ang pagmamalasakit niyo sa akin. At alam kong gusto niyo lang po akong mapabuti. Nang makaalis na si Ninang Rosa, gumaan ang aking pakiramdam. Masaya ako kapag nagmamalasakit siya sa akin. Bigla ko tuloy na-miss si Mama. Nagpatuloy ako sa aking buhay na may paulit-ulit lang na cycle.
Trabaho at bahay lang ako palagi. Wala rin naman akong ibang pinupuntahan, kaya hindi rin talaga ako nakakakilala ng mga bagong tao. Puwera na lang talaga sa isang lalaki. Nakayuko ako sa isang stock ng mga sako ng bigas. Hawak ko ang aking clipboard at tinitingnan ang bawat bilang. Bigla akong nakaramdam na may nakatingin sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang driver ng delivery truck. Isang lalaki na nagngangalang Greg. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang truck. Lagi siyang ganoon kapag magdi-deliver sila. Mga ilang buwan ko palang nakikilala si Greg. Maayos naman siyang kausap, pero naiilang talaga ako sa kanya. Palaging nakatutok ang tingin niya sa akin at hindi ko lubos maintindihan kung bakit. Parang pinag-aaralan niya ako palagi. Naiinis tuloy ako sa kanya. "Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan?" Tanong ko sa kanya. Ngumiti naman siya. "Wala naman. Natutuwa lang akong panoorin ka, ma'am. Ang sipag mo." Napairap ako. "Teacher ba ako para tawagin mong ma'am? Marcela lang ang tawag sa akin ng mga tauhan ko." Mahina siyang tumawa. "Sungit ni Marcela." Sinubukan kong wag siyang pansinin at bumalik sa aking inventory. Pero ramdam ko pa rin ang kanyang titig. Nagnakaw ulit ako ng tingin at nakita ko siyang nakatayo pa rin doon. Kaswal siyang nakasandal sa truck, pero malinaw pa rin na nakatingin sa akin. Awkward akong umikot at sinubukang mag-focus ulit sa mga sako. "Okay na bang lahat sa labas? At huwag kang tumitig sa akin, Greg." Humakbang si Greg palapit sa akin. "Oo, maayos ang lahat. Gusto ko lang masigurado na ayos ka, Marcela. Mukhang marami kang ginagawa ngayon na." Kumunot ang aking noo. "Ano naman sa'yo kung ayos lang ako?" Sandaling nawala ang ngiti niya, pero nakatitig pa rin sa akin ang mga mata. "Para hindi na ako mag-alala. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Nandyan lang ako sa paligid, Marcela." "Salamat, pero hindi ko kailangan." Sabi ko at bahagyang tumango bago bumalik sa aking trabaho. Hindi ko maisip kung anong dahilan, bakit siya ganito sa akin. Nababalisa ako kapag nasa aking tabi si Greg. Hindi ako makapag-focus ng mabuti, kaya mas madalas ko talaga siyang tinataboy. Subalit nagbago ang lahat sa amin pagkatapos ng isang gabi. Katatapos lang ng araw, sinarado ko na ang aking tindahan. Pinatay ko na rin ang mga ilaw sa loob. Hihilahin ko na sana ang metal na gate pababa nang isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa gilid ng kalye. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya roon. Walang truck, talagang nandun lang siya. Mukhang may inaabangan. Sinong inaabangan niya? Ako? Inaninag ko kung anong hawak niya. Kumunot ang aking noo. May dala siyang bouquet ng mga rosas at isang kahon ng tsokolate habang papalapit sa aking direksyon. Namumula ang mukha niya sa magkahalong kaba at determinasyon. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nanlaki ang aking mga mata. Pati mga kapatid ko, gulat na gulat. "Ate, sino yan? May manliligaw ka pala? Bakit hindi mo sinasabi sa amin?" Mapang-asar na tanong sa akin ni Dolores. Napalunok ako. "Anong manliligaw? Mahalay ko sa lalaking yan." Tinukso pa ako ng aking mga kapatid. Napapikit na lang ako sa hiya at inis. Mukhang alam ko na kung para saan ang kanyang pagtitig. Gusto pala ako ng kumag. "Magandang gabi, Marcela," panimula ni Greg. "Sana hindi ako makagambala." Kumurap-kurap ako. Pilit kong pinoproseso ang mga nangyayari. Hindi ako makapaniwala. Hi Greg. Ano bang nangyayari? Nasaan ang truck? Wala namang delivery ah. Magsasara na rin kami. Saan kang sayawan pupunta? Ang baduy ha? Sabi ko sa kanya. Nagpigil ng tawa ang aking mga kapatid. Tinarayan ko na lamang si Greg. Hindi ko lang talaga mapigilan. Nakakabigla siya. Umayos ng tayo si Greg. "Hindi yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Wala akong trabaho ngayon. Hindi rin trabaho ang pinunta ko. Dumaan ako dahil gusto kong makipag-usap sa'yo. Para magtapat." Nagsalubong ang mga kilay ko sa pagkalito. "Magtapat? Anong ipagtatapat mo? Sa presinto ka magpaliwanag?" Mas lumakas ang tawa ng aking mga kapatid. Mayumuyugyug pa sa braso ko. Gusto ko lang siyang barahin. Ayaw kong malaman niyang kinakabahan din ako. Binulungan ako ni Dolores. "Ate, patapusin mo naman kasi." Huminga si Greg ng malalim. Medyo humigpit pa ang hawak sa mga bulaklak.
Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo, Marcela. Alam kong mukhang biglaan to, pero matagal na akong may nararamdaman para sa'yo. Tinitigan ko ang mga bulaklak. Pagkatapos ay ang mga tsokolate at pabalik sa kanya. Talaga bang gusto niya ako? Umiwas ako ng tingin. Kumakapit na lang ako sa paniniwalang madilim kaya hindi niya makikita ang aking pamumula. May nararamdaman ka sa akin? Anong nararamdaman ba yan? Nauutot ka ba kapag nakikita mo ako? O nasa ng pakialam ko? Pakihanap. Masungit kong sabi sa kanya. Tumawa ulit ang aking mga kapatid. Audience ko na sila. Siguradong aasarin nila ako pag uwi. Alam naman kasi nilang hindi ako ganito kasungit. Lalong namula ang mga pisngi ni Greg, ngunit nananatili pa rin ang kanyang tingin. Lagi kong hinahangaan ang pagsusumikap mo sa buhay at kabaitan mo sa ibang tao. Nakikita ko kung paano ka kumilos at magmahal sa pamilya mo. Kaya kahit alam kong binabar at sinusungitan mo ako ngayon, alam kong hindi ikaw ang tunay na yan, Marcela. At napagtanto ko kung gaano ko kagustong maging parte ng buhay mo para alagaan at mahalin ka. Nagdadalawang isip kasi ako. Ayokong gawing awkward lalo na sa trabaho. At ano lang ba naman ako? Simpleng delivery truck driver lang naman ako. Pero ngayon, napagpasyahan kong maging tapat sa nararamdaman ko para sa iyo, Marcela. Impit na napapatili ang aking mga kapatid. Napalunok naman ako. Ayokong aminin pero naapektuhan ako sa kanyang mga sinasabi. Nadadala ako sa kanyang mga salita. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko kailanman naisip si Greg sa ganitong paraan. Akala ko hanggang titig lang siya sa akin. Hindi ko inasahang magdalakas loob siyang lumapit sa akin. Umamin sa kanyang nararamdaman. Napakagatlabi ako. Greg, hindi ko alam ang sasabihin ko. Okay lang kung kailangan mo ng oras para mag-isip. Hindi rin naman kita minamadali. Papatunayan ko lang ang sarili ko sa'yo. Mabilis niyang sabi, tila naramdaman ang pag-aalinlangan ko. Hindi ko gustong madaliin ka, Marcela. Pero hindi ko nais na itago ito sa aking sarili. Bumuntong hininga ako, muling tumingin sa mga bulaklak. Simple lang ang mga ito, ngunit may kung anong humaplos sa akin. Parang ipinapakita niya sa akin ang ibang bahagi niya na hindi ko pa nakikita. Huminga ako ng malalim. Binigla mo ako, Greg. Hindi ko inaasahan ang lahat ng to. Naiintindihan ko, sabi ni Greg. Umatras upang bigyan ako ng espasyo. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Kung hindi ka interesado, iintindihin at irespeto ko ang desisyon mo. Hindi ko na rin kasi kayang lumipas ang isang araw na hindi ko maipagtatapat sa iyo to, Marcela. Tinanggap ko ang mga dala ni Greg. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Mukha naman talagang gusto niya ako. Barahan akong tumango. Pinapahalagahan ko ang nararamdaman mo, Greg. Kailangan ko ng panahon para pag-isipan tong gusto mong mangyari. Siyempre, sabi ni Greg. Ibibigay ko ang lahat ng oras na kailangan mo, Marcela. Huminga ako ng malalim. Sige, paalam na. Kailangan na naming umalis. Uuwi na kami. Salamat sa mga bulaklak at tsokolate. Bahagya siyang tumango sa amin. Sumakay na naman kami sa aming sasakyan. Pinanood niya kaming umalis. Nang makalayo na kami, tinadtad na ako ng panunukso ng aking mga kapatid. Napatingin na lang ako sa aking mga dala. Nagsarado lang kami ng tindahan pero may nagbukas sa akin ngayong gabi. Hindi ako sigurado sa susunod na kabanata ng aking buhay. Pero kung si Greg ang ibinibigay sa akin ng tadhana, dapat ko ba siyang tanggapin? Sa mga sumunod na araw, tinupad nga ni Greg ang kanyang sinabi. Talagang niligawan niya ako. Pinapatunayan niya ang kanyang sarili sa akin. Sa tuwing naririnig ko ang busina ng truck, alam kong nandyan na si Greg. Hanggang namalayan ko na lamang isang araw na lagi ko siyang inaabangan. Matyaga at masayahin pa rin siya sa kabila ng minsang pagsusungit ko sa kanya. Magandang umaga, Marcela. Sabi niya, inilapag ang unang sako. Ito ng huling delivery. Morning, Greg. Sagot ko na sumulyap sa listahan ng inventory. Salamat, ilagay mo na lang sila doon. Please, salamat ulit. Ginawa niya naman. Abala naman ako sa pagbibilang. Yun nga lang, medyo nadidistract ako sa kanya. Hindi pa rin kasi siya umaalis sa aking tabi. May kailangan ka pa? Hindi ko na napigilang tanong sa kanya. Eto, saan ko ilalagay? Napatingin ako sa kanya. Hinahanap ang kanyang tinutukoy. Ha? Nasaan? Meron pa ba? Mas lalong napangiti si Greg.
Etong babaeng nasa harap ko, saan ko ilalagay? Natigilan ako. Yan na naman siya. Babanat na naman sa mga pulpul niyang linya at pangbobola sa akin. Mahinang tumawa si Greg. Huwag mo na palang sagutin. Alam ko kung saan ka na ilalagay, Marcela. Sa puso ko. Kasyang-kasya ka na. Talagang may pwesto ka pa. Marahan ko siyang hinampas ng clipboard. Natatawang umalis ako sa kanyang harapan. Nadadala talaga ako sa kanyang mga biro. Balita ko, mahilig ka sa mga kwentong pag-ibig. Mahilig ka raw sa pocketbook, sabi ni Dolores. Meron ka bang marerekomenda sa akin? Parang gusto ko ring magbasa. Mahina akong tumawa. Magbabasa ka ng Greg? Napakamot siya sa kanyang ulo. Oo, titingnan ko kung bakit hilig mong magbasa ng mga ganon. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto talaga kitang kilalanin, Marcela. Namungay ang aking mga mata. Talagang gagawin niya ang lahat mapatunayan lamang ang sarili niya sa akin. Kaya natagpuan ko ang aking sarili na nakikipag-usap tungkol sa aking mga paboritong libro. Bawat pagbisita, naghahanap siya ng bagong pag-uusapan. Walang araw na hindi ako nababagot sa kanya. Palagi siyang may baong mga kwento. Sa mga sumunod na linggo, ang mga pagbisita ni Greg ay naging bahagi ng aking gawain. Mas napapansin ko na rin ang maliliit na kilos na ginagawa niya para sa akin. Naisip ko lang na kailangan mo ng sundo ngayon, Marcela. Sabi ni Greg, sabay kindat. Oh, anong nangyari sa mga mata mo? Napuwing ka ba? Pangaasar ko sa kanya. Napahilot naman siya sa batok. At katulad ng palaging nangyayari, tagatawa ang aking mga kapatid. Ang sarap lang din kasing barahin ni Greg. Talagang naghahanap siya ng ibang paraan para makabawi. Para mapakilig pa rin siya sa mga hirit. At kahit yata may bagyo, pupunta pa rin siya sa akin. Makapanligaw lang. Bakit ka pumunta rito? Ang lakas ng ulan, Greg. Bulalas ko sa kanya habang nagsasara ng tindahan. Hay Marcela, ayoko lang palampasin ang pagkakataon kong makita ka ngayon. Kahit na masama ang panahon. Nakangiti niya pang sabi sa akin. Napairap ako at hinila siya para makasakay na sa sasakyan namin. Basang-basa ka na kahit may payong ka pa. Dolores, pahingi nga ako ng tuwalya dyan. Huwag kang mag-alala, sanay na ako dito. Hindi naman ako madaling magkaroon ng sakit. Actually, may dala ako para sa'yo. Nakangiting sabi niya sa akin. Kumunot naman ang aking noo. Pwede niya namang ipagpabukas na lang. Talagang susugod pa siya sa bagyo para lang may iabot sa akin. Inabot niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit at maayos na nakabalot na kahon. Sana mapasaya kita kahit simple lang yan. Sa loob ng kahon, isang maliit na charm bracelet ang nandoon. Mukhang personalized pa yata. Ang ibang pendant, sumisimbolo sa akin. Hindi na kasi ako mapakali. Gusto kong ibigay agad sa'yo. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya ng budget ko. Lahat ng pendant dyan may kinalaman sa'yo, Marcela. Isinuot niya sa akin ang bracelet. Hindi ko na napigilang mapangiti. Salamat dito. Napatitig ako sa kanya. Ginagawa niya talaga ang lahat para sa akin para mapatunayan niyang seryoso siya. Sinikap niyang maging bahagi na siya ng aking pang-araw-araw na buhay. Sinasanay niya akong palagi siyang nasa tabi ko. Ang senseridad sa mga mata niya ang nagpabilis ng tibok ng aking puso. Pinagsusumikapan niya ako. Mas lalo akong napangiti. Kaya naisip kong bakit kailangan ko pa siyang pahirapan. Mukhang sapat na naman yon para mapatunayan niya ang sarili niya sa akin. Kaya sa isang malamig na gabi, dumating siya na may dalang mga bulaklak. Hinanda ko ng aking sarili sa sasabihin sa kanya. Magandang gabi, Marcela. Sabi ni Greg na may nahihiyang ngiti. Dala ko to para sa'yo. Kung bad mood ka man simula kaninang umaga. Sana mapaganda ko naman ngayong gabi ang mood mo sa pamamagitan ng mga bulaklak na yan. Naantig ang aking puso. Salamat, Greg. Hindi bumibisita sa akin si Greg ng walang regalo. Bongga man o sobrang simple. Ito ang paraan niya ng pagpapakita na iniisip niya ako kahit na wala siya gaanong maibibigay. Alam ko namang kaunti lang ang sinasahod niya bilang truck driver, kaya malaking bagay sa aking ginagawa niya ito para lang mapasaya ako. Greg! Tawag ko sa kanya at huminga ng malalim. Nakita ko ang lahat ng pagsisikap na ginagawa mo, ang maliliit na regalo, ang pagiging maalalahanin mo sa akin at ang paraan kung paano ka naging bahagi ng buhay ko. Nanlaki ang mga mata niya sa pag-asa. Huwag mo sabihin. Kaya patuloy ko at medyo kinakabahan na. Oo, gusto kitang makasama. Nakita ko ng puso mo at alam kong sapat na yon. Sinasagot na kita. Nagdiwanag ang mukha ni Greg. Hindi matanggal ang kanyang ngiti sa mga labi.
Humakbang siya palapit. Hinawakan ng mga kamay ko. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya sa narinig ko. Garalgal ang boses niya sa sobrang saya. Mahina akong tumawa. Sa mga oras na yon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Dumating siya sa aking buhay nang hindi inaasahan. Habang magkayakap kami, alam kong bubuksan ko na ng buong buo ang aking puso. Mabilis akong nagtiwala kay Greg. Wala naman din kasi akong dapat pagdudahan sa kanya. Matanda na rin naman ako, kaya hindi na ako pinapakialaman ni Papa sa aking mga desisyon sa relasyon namin ni Greg. Subalit bilang tatay ko, nag-aalala pa rin naman siya sa akin. Nakaupo kami sa hapagkainan. Gusto kong simulan ang usapan pero hindi ko alam kung papaano ko sasabihin kay Papa. Noong isang araw pa kami nag-uusap ni Greg tungkol doon at gusto ko nang sabihin ang aming desisyon sa aking ama. Tumikhim ako. Bumibilis din ang tibok ng aking puso. Papa, pwede po ba kitang makausap? Tanong ko, pilit na pinapanatag ang aking boses. Tumingin siya sa akin. Oo naman, Marcela. Ano bang gusto mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Pinag-uusapan po namin ni Greg ang aming future at napagpasyahan po namin na gusto naming tumira sa isang bahay ng magkasama. Sa tingin po namin, mahalagang magsama po kami bago kami ikasal. Natigilan si Papa. Mamuhay ng magkasama? Ibig mong sabihin, bago ka ikasal, Marcela? Tumango ako. Opo, sana Papa. Gusto po naming makita kung paano kami kikilos sa pang-araw-araw na buhay ng magkasama. Mas mauunawaan ang aming mga gawi at gawain ng isa't isa. At alamin lang po kung ano ang pakiramdam na maging magkasama kami sa iisang bahay. Napag-usapan na namin yon. Gusto ko rin sana ng kasal pero ayaw ko namang ako ang mag-alok kay Greg. Bukod doon, sinabi niya sa akin na kung magpapakasal kami, gusto niyang bumuo muna kami ng pamilya. Hindi naman ako mahirap kausap. Hindi big deal sa akin yon. Mahal ko naman siya. Kung hindi muna kami magpapakasal, ayos lang sa akin. Matatanda na rin naman kasi kami. At mas mahalaga ang pamilyang bubuuin namin kaysa ang kasal na gusto ko rin mangyari. Pwede ko pa namang isang tabi yun. Ang mahalaga, may balak pa rin si Greg na pakasalan ako. Gusto niyang siya ang gagasto sa lahat. Gusto niyang mag-ipon muna, kaya naiintindihan ko yon. Kung yon ang magpapagaan ng loob niya, wala akong gagawin para tumutol doon. Lalong naging seryoso ang mukha ni Papa. Marcela, naiintindihan ko na kayo ni Greg ay nagmamahalan sa isa't isa. Ngunit ang pagsasama bago ang kasal ay hindi naman nakaugalian. Hindi ba sa tingin mo delikadong desisyon yan? Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Papa. Nauunawaan ko naman ang sentimiento niya. Nagpakasal muna sila ni Mama bago magsama. Maaaring hindi siya naniniwala sa ganitong setup. Iba na naman po ang panahon ngayon, Papa. Hindi na po masyadong mahigpit. Isa pa, parang kulang din po kasi ang panahon. Matanda na po ako at gusto ko na rin naman pong makilala pa si Greg. Pero gusto ko pong habang ginagawa po namin yon, magkasama na po kami na parang mag-asawa. Pareho naman po namin gusto yon. Paliwanag ko kay Papa. Parang trial and error lang din. Okay na rin sa akin. Susubukan muna namin ang isa't isa. At kung hindi mag-work, madaling kumalas dahil hindi naman kami kasal. Pero hindi ko naman hinihiling yon. Mahal ko si Greg, hindi ko yata kakayanin kung maghihiwalay kami. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Alam ko pong nag-aalala kayo para sa akin. Pero naniniwala po kami ni Greg na makakatulong sa amin na bumuo ng mas matibay na pundasyon kung susubukan po muna naming magsama. Nagpaplano po kaming magpakasal pero gusto po naming makatiyak na handa kami bago gawin ang hakbang na yon. Dahan-dahang tumango si Papa. O sige Marcela, kung ito ang pinaniniwalaan ninyo ni Greg na pinakamabuti para sa inyong kinabukasan, susuportahan kita. Ngunit tandaan mo, kapag may problema ka, umuwi ka lang dito sa atin at kahit anong mangyari, nandito kami ng mga kapatid mo. Bumaha agad sa akin ng tuwa. Salamat Papa. Mahalaga sa akin ang pagpayag ng aking ama. Hindi ako tutuloy kung hindi siya papayag. Gusto ko pa rin ang may basbas ng pamilya. Kahit na may kaunting pag-aalinlangan, masaya na akong hinayaan niya ako sa desisyon namin ni Greg. Tumira na nga kami sa isang bahay ni Greg. Malapit lang sa tindahan ko ang inupahan naming bahay. Nagpatuloy naman bilang delivery truck driver si Greg, kaya gabi na rin talaga minsang nakakauwi.
Mas convenient para kay Greg na nagsama kami sa isang bahay. Malayo rin kasi kung saan siya nakatira dati. Pero ngayong kasama ko na siya, mas madali na para sa kanya. Lumipas ang mga buwan, wala naman kaming naging problema. Nag-aaway man, sa maliit na bagay lamang. Ganoon naman talaga sa isang relasyon. Isang umaga, nagising ako sa tilaok ng mga manok ng kapitbahay. Habang nag-uunat ako, nakita ko ang tulog na si Greg sa aking tabi. Napangiti ako at hinaplos ang kanyang mukha. Bumangon ako sa kama at nagsimulang maghanda ng almusal. Pagod siya kagabi, tinulungan niya pa akong magsara ng tindahan kaya hindi ko muna siya gigisingin. Habang nagluluto, may sumagi sa aking isipan. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa gastusin. Gusto kong mag-ambag sa aming mga gastusin sa bahay. Hindi lamang dahil sa pagiging patas, pero dahil gusto kong maging kasangkot sa bawat aspeto ng aming pinagsamang buhay. Pero ibang pananaw ni Greg, naninindigan siya sa isang bagay. Gusto niyang siya mismo ang maging responsable sa mga bayarin naming dalawa. Napaigtad ako nang bigla na lang may yumakap sa akin. Mahinang tumawa si Greg. Tigilan mo na nga ang kape, Marcela. Hinampas ko ang braso niya. Nakakagulat ka naman. Tiningnan niya ako, halatang inaantok pa. Good morning. Gusto ko pa sanang matulog. Kaso, nang makapakong wala ka sa tabi ko, bumangon na agad ako. Napangiti ako. Lagi niya na lang akong pinapakilig. Tinulungan niya rin akong maghain ng almusal namin. Parang ang lalim ng iniisip mo kanina. Ayos ka lang ba, Marcela? Tanong ni Greg sa akin. Nagpa siya akong sabihin sa kanya kung ano ang gumugulo sa isip ko. Iniisip ko lang ang pinag-usapan natin ng isang gabi tungkol sa pag-aambag ko sa mga gastusin. Humigop ng kape si Greg at tumango. Marcela naman. Tiningnan ko siya ng mabuti. Gusto kong mag-contribute, pakiramdam ko bahagin sa relasyon nating dalawa. Ayokong hindi mag-share ng mga gastusin. Ibinaba ni Greg ang kanyang kape at seryosong tumingin sa akin. Marcela, na-appreciate ko na gusto mong mag-ambag. Masaya kong iniisip mo yan. Pero gusto ko ring malaman mo na nakikita ko ito bilang aking responsibilidad. Gusto kong asikasuhin ang gastusin para sa ating dalawa. Gusto kong gamitin mo ang pera mo para sa sarili mo at sa pamilya mo. Hindi mo dapat maramdamang obligado kang magbigay para sa ating dalawa. Hindi ako dumating sa buhay mo para magbawas sa kung ano man ang nakasanayan ninyo ng inyong pamilya. Kung anong sa akin, sa'yo lahat. At kung ano sa'yo, sa'yo rin lahat. Natouch ako sa sinabi niya. Wala naman akong pakialam sa pera na mawawala. Pero ang paraan kung papaano niya ako makita sa aming relasyon talagang nakakataba ng aking puso. Alam kong nagmamalasakit lang siya sa akin. Iniisip lang niyang siya ang lalaki, kaya siya dapat ang mag-provide. Pero hindi naman palaging ganun yon. Napabuntong hininga ako. Seryoso ka talaga dito, no? Ayaw mo ba talagang mag-alala ako? Mariin na tumango si Greg. Oo, gusto kong mag-focus ka lang sa relasyon natin. Sa buhay nating magkasama, hindi sa stress ng pera. Mahalaga sa akin na nararamdaman mong secure ka at pinahahalagahan ka, Marcela. Isang init ang bumalot sa akin habang tinatanggap ko ang kanyang mga salita. Madalang na makahanap ng taong hindi lang mahal pero handang harapin ang mga hamon para sa isang tao nang walang pagdadalawang isip. Priority ni Greg na masaya ako at nararamdaman kong secure ako sa relasyon namin sa anumang aspeto. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat, alam kong hindi ito tungkol sa pera. Ang katotohanan na gusto mong tiyakin na komportable ako at hindi may stress, mas lalo lang kitang minamahal, Greg. Tipid nang umiti ang aking nobyo. Mahal din kita, Marcela. At yun ang dahilan kung bakit gusto kong siguraduhin ang lahat ay okay para sa ating dalawa. Nakaupo kami doon, magkahawak ang kamay, ninanamnam ang tahimik na sandali. Bawat araw na kasama ko si Greg, mas lalo ko siyang nakikilala. Nang matapos kaming mag-almusal, nakaramdam ako ng panibagong kagalakan. Sulit ang lahat ng desisyong ginawa ko kasama siya. Sana, manatili kaming may ganitong uri ng pangunawa sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang taon, marami rin ang nangyari. Kaya hindi na rin ako nagtaka kung nabuntis ako. Para bang hinihintay ko na lang din na may mabuong bata sa akin. Hinawakan ko ang pregnancy test sa nanginginig kong mga kamay. Sobrang kinakabahan talaga ako. Nang tuluyang bumukas ang pinto, humarap agad ako kay Greg. Marcela, nandito na ako ulit. Tawag sa akin ni Greg. Huminga ako ng malalim. Greg, kailangan kitang makausap.
Napawi ang ngiti niya. Anong nangyayari? Mukhang nag-aalala ka, Marcela. May nangyari ba? Huminga ulit ako ng malalim. Nag-pregnancy test ako kaninang umaga. Positive, Greg. Buntis ako. Ilang sandali, tumayo si Greg at hindi mapakali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang napangiti. Tumingin siya sa akin. Seryoso ka, Marcela? Tumango ako at tumulo ang luha. Oo, seryoso ako. Pupunta nga ako sa doktor bukas para masigurado ko. Pinunasan niya ang aking mga luha. Niyakap niya ako ng mahigpit. Iniangat niya ako at pinaikot-ikot. Natawa ako kahit naiiyak pa. Nakakahawa ang excitement niya. Hindi ako makapaniwala. Sobrang saya ko. Magiging magulang na tayo. Sabi niya pa sa akin. Masaya ako na masaya si Greg sa pagbubuntis ko. Mas excited pa siya kaysa sa akin. Nag-iisip na si Greg tungkol sa mga pangalan, tungkol sa aming kinabukasan, at halata ang kanyang pananabik. Para bang hinihintay niya ang sandaling ito sa buong buhay niya. Sa paglipas ng mga buwan, mas naging maingat sa akin si Greg. Palagi siyang nasa tabi ko, tinutulungan ako sa aking mga pangangailangan. Sensitibo na rin kasi ako sa mga pagbabagong nangyayari sa aking katawan. Dahil sa aking pagbubuntis, siya na rin muna ang pinagbantay ko sa bigasan. Natuto na rin naman siya roon at may tiwala naman ako sa kanya. Kasama niya rin naman ang aking mga kapatid minsan. Kapag driver din kasi siya, hindi niya ako matututukan dahil palagi siyang wala. Nang dumating ang araw para sa aking panganganak, si Greg ang naging haligi ng lakas ko. Nanatili siya sa aking tabi sa bawat masakit na sandali. Hawak ang kamay ko, bumubulong sa akin ng mga matatamis na mga salita. Nandyan siya sa bawat sandali, nagpapasaya sa akin. Tinutulungan akong huminga sa sakit at nagpapaalala sa akin na magkasama kami. Ang galing mo, Marcela. Naluluhang sabi sa akin ni Greg. Parang nagbago ang mundo sa isang iglap nang dumating si Samara sa buhay namin. Naluha ako nang ilagay sa aking bisig ang aking anak. Ganoon din si Greg, parang reflection ko ang kasiyahang nararamdaman niya. Nagawa mo, Marcela. Salamat. Mahina niyang sabi sa akin at hinalikan ang aking noo. Tumango ako, nag-uumapaw sa pagmamahal ang puso ko. Nagawa natin, Greg. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Sa magiliw na sandali na yon, natawag ko ng pamilya ang aming pagsasama. Nadama ko ang matinding pasasalamat. Ang mahalin ng husto ni Greg at maranasan ang kagalakan ng pagiging isang ina ang pinakamahalagang bagay na pinaranas sa akin ng Diyos. Subalit, siya ba talaga ang para sa akin? Si Greg ba talaga ang tamang taong pinagkatiwalaan ko? Nakaupo ako sa tumba-tumba, humihimig ng lalabay sa aming natutulog na sanggol. Nakapulupot sa aking daliri ang maliliit na mga daliri ni Samara. Si Greg ay nasa kusina, naghahanda ng almusal. Pamilya na talaga, kulang na lang ang kasal. Nang ihihiga ko na sana si Samara sa kanyang duyan, isang malakas at agresibong katok ang umalingaw sa buong bahay. Natigilan ako, bumilis ang tibok ng aking puso. Nagulat din ang aking anak at malakas na umiyak. Nagmamadali ang mga yabag ni Greg patungo sa pintuan. Titingnan ko kung sino. Sinayaw-sayaw ko naman ang bata. Shh! Tahan na anak. Sorry, naistorbo ang tulog ng Samara namin. Ilang sandali pa'y narinig kong bumukas ang pinto sa harapan. Nagulat ako nang makita ang isang babae, handang magwala. May boses ng isang babae na matalas at puno ng galit. Sa tingin mo, kaya mo lang akong itago? Ako ang asawa mo, Greg. Naparito ako para kunin ang nararapat sa amin. Kaya pala ilang buwan ka nang hindi nagpapakita, may bahay-bahayan ka na pala rito. Natigilan ako. Mahigpit na niyakap ko si Samara. Sinusubukan kong iproseso ang nasa aking harap. Baka mali lamang ang aking narinig. Asawa ni Greg? Wala siyang binanggit na asawa. Kumalabog ang puso ko habang umiikot ang takot at pagkalito sa akin. Nakarinig ako ng gulo sa pintuan at bago pa ako makapag-react ay pumasok ng babae sa sala. Gusot ang kanyang damit at namumula ang kanyang mukha sa galit. Pilit siyang pinapakalma ni Greg pero ayaw tumigil. Please, pag-usapan natin to ng mahinahon. Hindi na kailangan ng tarahasan. Mahigpit na hinawakan ni Greg ang braso ng babae. Ngunit hindi nakikinig ang babae. Nagmartsa siya patungo sa akin. Galit na galit siya sa akin. Napaatras ako.
Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. So, ikaw ang kabit ng asawa ko? Hindi mo naisip na tanungin kung may asawa na ba siya bago ka sumiping sa kanya? Ha? Haliparot ka! Malakas na sigaw niya sa akin. Halos kalad ka rin na ni Greg ang babae. Yula, tigilan mo na to. Umalis ka na. Matagal na tayong hiwalay. Huwag kang mag-iskandalo rito. Pero ayaw magpaawat ng babae. Hindi! Asawa mo ko! Walang hiya ka, kaya pala hindi ka na nagsusustento sa amin ng anak mo dahil may isang pamilya ka na rito. Nanginginig ang aking mga labi. Ano bang pinagsasasabi mo? Walang sinabi si Greg tungkol sa asawa. Namula ang mukha ng babae sa galit. Siyempre, hindi niya sasabihin. Kasi paano ka mauuto, di ba? Nagsisinungaling siya sa'yo. Mayroon siyang pamilya. May anak kaming dalawa. At ngayon, naglalaro kayo ng masayang pamilya habang kami ng anak ko naiwan sa dilim. Pumunta si Greg sa harapan ko. Sinusubukan akong protektahan. Tama na. Hindi ka maaaring pumunta dito at humingi ng mga bagay tulad nito. Umalis ka na. Pakiusap. Tama na. Ngunit walang humpay ang babae. Sinubukan niyang itulak si Greg. Nagliliyab ang mga mata niya sa galit. Ramdam na ramdam ko ang pagtulo ng luha ko dahil sa takot at lungkot. Nagtiwala ako kay Greg. Hindi ko inaasahang magagawa niya sa akin ito. Muntik na akong maabot ni Yula, pero gigil na si Greg. Itigil mo yan. Huwag na huwag mong sasaktan si Marcela. Kapag dumampi ang daliri mo sa kanya, hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo. Nagpumigla si Yula sa pagkakahawak ni Greg. Talagang pinoprotektahan mo pang kabit mo? Asawa mo pa rin ako. Ako ang dapat mong kasama at ginagastusan, hindi ang dalawang yan. Kinaladkad na talaga ni Greg palabas ang kanyang asawa. Naiwan kaming dalawa ni Samara sa loob ng bahay. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kung panaginip lang ang lahat, gusto ko na agad magising. Ibinaba ko muna si Samara. Nanginginig ang aking mga kamay. Natatakot akong mabitiwan ng anak ko. Bumalik si Greg. Maputla ang mukha nito at halata ang takot. Lumapit siya sa akin. Puno ng pagsisisi ang mga mata. Sinusubukan niya akong hawakan pero umatras ako. Marcela, sorry talaga. Dapat sinabi ko sa'yo. Hindi ko akalain. Umiiyak akong humarap sa kanya. Paano mo naitago sa akin ng ganito, Greg? Paano ka magkakaroon ng asawa at isang anak at hindi ko magawang tapusin ang gusto kong sabihin. Sobrang sakit. Parang nasasaid ang lakas ko. Namumuo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Nagkamali ako, Marcela. Hindi ko gustong saktan ka. Mahalang talaga kita, Marcela. Natakot akong mawala ka. Sinuntok ko ang kanyang dibdib. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko, bubuo tayo ng buhay na magkasama. Ngayon pakiramdam ko lahat na nangyari sa atin, puro kasinungalingan lang. Bakit mo nagawa sa akin to? Kaya pala hindi mo ako maalok ng kasal. Kasi, kasal ka na pala sa ibang babae. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Greg. Nagsusumamo ang kanyang mga mata. Gusto niya akong hawakan, pero hindi ko siya hinayaan. Pumunta kami ni Samara sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Greg para mapaalis si Yula. Pero nanatili pa rin si Greg. Hindi siya umalis sa tabi namin kahit hindi ko siya pinapansin. Gusto ko siyang magpaliwanag pero ayoko munang makinig. Mas lalo lang din akong nasasaktan kapag nakikita ko siya. Kaya aalis na kami. Natigilan si Greg nang makitang nag-iempake na ako. Marcela, bakit ka nag-aayos ng mga gamit? Saan ka pupunta? Magbabakasyon kayo? Sasama ako. Hindi ako tumingin sa kanya. Hindi ako magbabakasyon at hindi ka sasama. Aalis ako, Greg. Hindi na ako makakatagal dito. Mabilis na lumapit sa akin si Greg. Ramdam ko ang takot sa kanyang kilos. Tila naaalarma siya sa aking sinabi. Marahan niyang hinawakan ang aking siko. Anong ibig mong sabihing aalis ka? Bakit ngayon? Hindi kayo pwedeng umalis. Hindi niyo ako pwedeng iwan. Nagpatuloy ako sa pag-iimpake. Sinusubukan kong panatilihing matatag ang aking boses. Hindi na ako pwedeng manatili rito. Kami ng anak ko. May asawa at anak ka na. Nabubuhay ako sa isang kasinungalingan at hindi ko na magagawa pang makasama ka. Pero ayaw magpaawat ni Greg. Please, Marcela, huwag mong gawin to. Kailangan nating pag-usapan to. Ganun tayo, di ba? Kapag may problema, pinag-uusapan. Lumingon ako sa kanya. Punong-puno ng luha ang mga mata ko. Walang dapat pag-usapan, Greg. Ginawa mo akong kabit.
Itinago mo ko sa dilim habang meron kang isang buong pamilya. Hindi ko kayang manatili sa ganitong sitwasyon. Baka sa mukha ni Greg ang paghihirap. Lumuhod siya sa harapan ko. Nagsusumamo ang mga mata. Pilit niyang pinipigilan ang pag-iempake ko, pero nang mapagtanto niyang hindi niya ako mapipigilan, mahigpit niyang niyakap ang aking bewang. Mas lalo lamang akong umiyak. Please, Marcela, alam kong nagkamali ako pero mahal kita. Gusto kong magkasama tayo. Nakikiusap ako. Huwag kayong umalis. Hindi ko kaya. Hiwalay na naman kami ni Yula. Wala na kami. Matagal na. Siya ang unang nangaliwa sa aming dalawa. Siya ang nagkaroon ng kabit. Hindi siya nakontento sa akin at sa buhay na binigay ko sa kanya noon. Pero ikaw, tanggap na tanggap mo ko. Mahal na mahal kita, Marcela. Huwag mo naman akong iwan ng ganito. Hindi ko kayang mawala kayo ni Samara sa akin. Umiiyak niyang pakiusap sa akin. Damang-dama ko ang kanyang desperasyon. Parang dinudurog ang puso ko. Gusto ko siyang tanggapin, pero ayoko ng gulo. Hiwalay man, pero mag-asawa pa rin sila sa papel. Ayokong susugudi na lang ako basta ng totoong asawa. Hindi ko pinangarap maging magulo ang aking buhay para sa akin at para sa aking anak. Greg, dapat simula pa lang. Naging tapat ka na. Dapat sinabi mo sa akin ang totoo. Hindi ko kayang makasama ang taong napakaraming tinatago sa akin. Garal-galang boses na saad ko sa kanya. Hinawakan ni Greg ang aking kamay. Natatakot akong sabihin dahil alam kong iiwan mo ko. Ngayon pa lang, Marcela, di ba? Alam kong dapat sinabi ko naman talaga pero mas kakayanin kong maging sinungaling kaysa mawala ka sa buhay ko. Nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Akala ko kaya kong ayusin nang hindi ka nasasaktan. Pero ngayon, humihingi ako ng isang pagkakataon. Magagawa natin to ng magkasama. Parang awa mo na. Umiling ako, hinilang aking mga kamay mula sa kanya. Paano natin to magagawa kung nagsinungaling ka? Kung may pamilya ka bago ako. May anak ka pa. Pinabayaan mo ang anak mo para ano? Para makasama ako? Ayokong pumasok sa isang relasyon na ganitong sitwasyon ko. At may naagrabyado akong bata. Puno ng mga luha ang mga mata ni Greg. Hindi ko naman pinababayaan ang anak ko. Nagsusustento pa rin ako. Pero pinapadaan ko na lang sa mga kapatid ko at hindi kay Yula. Kaya nagalit si Yula at sumugo dito. Please, Marcela, patawarin mo ko. Handa akong gawin ang lahat para maitama ito. Mahal kita. Huwag mo kong iwan. Hahanap ako ng paraan para magkahiwalay na kami ng tuluyan. Pero, huwag mo kong iwan ha. Hindi ko kaya, Marcela. Sa tabi ko lang kayo. Pakiusap. Ang makitang nakaluhod siya sa sahig, ang mukha niyang nakabaluktot sa sakit, labis na nagpapadurog sa aking puso. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang relasyon namin. Ngunit kahit na sa kanyang mga pagsusumamo at paghingi ng tawad, alam kong hindi ako maaaring manatili. Nanginginig ang aking boses. Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at si Samara sa mga gulo na to. Ayokong palakihin siya sa isang kapaligirang puno ng panloloko. Kailangan kong magsimula muli sa isang lugar kung saan ako igagalang at kung saan maaari kong mabawi ang dignidad ko. Lumaylay ang mga balikat ni Greg. Desperado ang mga mata habang nakatingin sa akin. Marcela, pakiusap. Huwag mong gawin to. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala ka. Gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang umalis. Isinara ko ang maleta. Naramdaman ko ang bigat ng desisyon na idinidiin sa akin. I'm sorry, Greg, pero hindi ko kayang makasamang taong naglilihim sa akin. Tumayo si Greg na may halong lungkot at pagsusumamo ang mukha. Kung aalis ka, hindi ko alam kung paano ko malalampasan to. Sorry sa lahat, Marcela. Hindi ako magsasawang palaging sabihin yan sa'yo. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, karga ang aking anak, nakaramdam ako ng matinding pagkabigo. Nandoon ang sasakyan. Sinusundo na ako ng aking mga kapatid. Sana makahanap ka ng paraan para maitama ang mga bagay-bagay. Pero mukhang malabo yun, kaya hindi na ako umaasa, Greg. Mahinang sabi ko, basag ang boses. Ate, ano bang nangyari? Naawang tanong sa akin ng aking kapatid. Umiling ako. Saka ako na lang ipapaliwanag kapag nakauwi na tayo. Tinawag pa ako ni Greg, pero hindi na ako lumingon pa. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Araw-araw na lamang ako nasasaktan kapag nakikita ko siya.
Kaya mas mabuti pang umalis na muna ako. Nang makauwi ako, sobrang nagtataka ang aking pamilya. Pero alam nilang pagod na ako kaya hinayaan muna nila akong magpahinga. Kinabukasan, hindi na rin napigilan ng aking ama na magtanong. Damang-dama ang tensyon sa aking silid. Karag ako ang aking anak. Ginagawang distraction sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pinagmasdan ko ang aking ama. Ang aking mga kapatid, tahimik na nakatayo sa malapit. Marcela, ano bang nangyari? Hindi makapaniwalang boses ni Papa. Bakit ka nandito kasamang anak mo? At nasaan si Greg? Huminga ako ng malalim. Nalaman ko po na nagsisinungaling si Greg sa akin. May asawa na siya. At may anak. Natigilan ng aking ama sa kanyang kinatatayuan. Ano? Paano hindi mo alam? Naiiyak akong umiling. Hindi ko po talaga alam. Nalaman ko na lang po nang sumugod sa bahay namin yung asawa niya. Sinabi niya sa akin na hiwalay na siya pero asawa niya pa rin yun. Pinaniwala niya po ako, kaya naging kabit po ako, Papa. Pasensya na po. Isang malupit na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagpalitan ng tingin ang aking mga kapatid. Baka sa mukha nila ang pag-alala. Nararamdaman ko ang namumuong galit sa aking ama. Nagtiwala ako sa kanya. Nabasag ang boses ni Papa habang sumisigaw. Paano niya nagawa to sa'yo? At paano ka naging bulag, Marcela? Para kang walang dignidad. Hindi ka namin pinalaki ng maayos ng mama mo para lang maging kabit. Puno ng luha ang aking mga mata. Wala naman po akong ibang palatandaang nakita na niloloko niya po ako eh. Masaya po kaming nagsasama. Ni minsan hindi po sumagi sa akin na may unang asawa pala siya. Sorry po, hindi ko po talaga alam. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Papa. Kumuyom ang kamao ng aking ama. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya. Siguradong pagchichismisan ka rito sa atin. Dinala ka niya sa kahihiyan. May boses sa labas na pumutol sa usapan namin. Marcela! Marcela! Pakiusap! Boses yun ni Greg, desperado at nagmamakaawa. Marcela, halika na. Umuwi na tayo. Patawarin mo na ako. Umuwi na tayo. Sinong nagpapasok sa walang hiyang yon? Galit na sigaw ni Papa. Napayuko naman si Manang Flor. Hindi niya naman alam. Napatingin ako kay Papa. Kinakabahan ako sa galit niya. Nang bumaba ang aming ama, sumunod agad kaming magkakapatid. Namumula sa galit si Papa. Nasa labas siya? May lakas ng loob na pumunta rito ang bastos na yon. Bago pa ako makapag-react, bumukas ang pintuan sa harap at natisod si Greg sa sala. Baka sa mukha niya ang panghihinayang at desperasyon. Marcela, pakinggan mo lang ako. Alam kong magulo pero hindi ko talaga kayang mawala kayong dalawa ni Samara sa akin. Alam kong nasaktan kita pero kailangan kita sa buhay ko. Bumalik na kayo sa atin, parang awa mo na. Umiling ako at basag ang boses habang nagsasalita. Greg, tumigil ka na. Ayoko na. Hindi na ako babalik sa'yo. Sinaktan mo ko. Nagsinungaling ka sa akin. Tapos na ako sa'yo. Nagsusumamo ang mga mata ni Greg habang humahakbang papalapit sa akin. Marcela, wag mong gawin to. Aayusin ko ang lahat. Aayusin ko to. Bumalik ka lang sa akin, Marcela. Hindi ko kaya. Parang awa mo na. Parang mawawalan ako ng hininga. Mahal na mahal kita. Humikbi na siya sa harap ko at sa harap ng aking pamilya. Naaawa ako sa kanya, pero mas matimbang ang sakit at galit na nararamdaman ko sa ngayon. Hiwalay man sila ng asawa niya, nagsinungaling pa rin siya sa akin. Umabot sa sukdulan ang galit ni Papa. Walang sabi-sabi, mabilis siyang kumilos at sinuntok si Greg sa mukha. Napaatras si Greg. Napatili naman kaming magkakapatid. Kung hindi lang pinigilan ng mga kapatid kong lalaki si Papa, baka nabugbog pa si Greg. Sumigaw ang aming ama. Labas! Umalis ka sa bahay ko at huwag ka nang babalik. Wala kang karapatang pumunta dito. Napahawak si Greg sa kanyang mukha. Gusto niya pang magmakaawa sa akin. Sinubukan niyang magsalita, ngunit pinatahimik siya ng titig ni Papa. Umiling ako sa kanya. Pakiusap, iwan mo na lang kami. Hindi na kami babalik ni Samara sa'yo. Nag-alinlangan si Greg. Tumingin siya sa akin na may halong paghihinayang at galit. Bago tumalikod at tumuloy palabas ng pinto. Pasensya ka na, Marcela. Mahinang sabi ni Papa at niyakap ako. Hindi ko sinasadyang magpadala sa galit ko. Gusto ko lang na ligtas at masaya ka. Kahit sinong ama, kapag nalamang dehado ang anak, ipagtatanggol talaga.
Tumulo na ang aking mga luha. Pero wag niyo na pong uulitin yon. Baka makasama po sa kalusugan ninyo kapag sobrang galit po kayo. Akala ko titigil na si Greg sa pagpilit sa aking umuwi. Pero umulan o umaraw, kahit hindi siya papasukin sa loob ng bahay namin, nandun lang siya. Naghihintay siya sa paglabas ko. Nandun pa rin siya? Tanong ko kay Dolores. Tumango ang aking kapatid. Oo ate, ayaw niyang umalis. Kahit muntik ng banggain ni Papa, hindi pa rin natitinag. Gusto ka pa rin makita. Bumuntong hininga ako at pinagmasdan ng labas. Malakas pa ang ulan. Bakit hindi pa siya umaalis? Hindi ko na napigilan. Bahala na. Kung anong mangyari, tatanggapin ko. Kung anong magiging aking desisyon, paninindigan ko. Kinuha ko ang malaking payong, lumabas ako at sa labas, naabutan kong nandun nga si Greg. Nakaupo sa sidewalk at parang lugmok na lugmok. Wala siyang pakialam kahit nababasa ng ulan. Nang makita ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Lumapit siya agad sa akin. Umuwi ka na, ano pa bang ginagawa mo rito? Nahihirapang tanong ko sa kanya. Umiling si Greg. Hindi ako uuwi nang hindi kayo kasama, Marcela. Please, umuwi na tayo. Aayusin ko lahat. Matatagalan pero pinapangako ko. Hindi na ulit mangyayari yon. Ako nang bahala kay Yula. Wala na kami. Sa puso ko, matagal na kaming hindi mag-asawa. Para sa akin, ikaw ang asawa ko, Marcela. Kayo ang pamilya ko. Hindi niya na napigilang humikbi. Pero paanong anak mo? Hindi mo dapat pinabayaan ang anak mo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Pinakuha ko na si Andrew sa kapatid ko. Pinabayaan lang din naman siya ni Yula. At sustento lang ang habol niya kaya siya nanggugulo. Hindi ko sinabi sa'yong may una akong asawa kasi natatakot ako, Marcela. Natatakot akong lumayo ka kapag nalaman mo. Masyado kang maayos para sa akin. Pinunasan ko ang aking mga luha. Hindi ko na rin maayos ang paghawa ko sa payong. Nababasa na rin ako ng ulan katulad niya. Nanginginig ang mga labi ni Greg. Alam kong naghihintay ka ng alok ng kasal mula sa akin at nasasaktan ako dahil hindi ko maibigay sa iyo yun. Tuwing gabi, umiiyak lang ako ng tahimik dahil hindi kita mapakasalan. Maibigay ang nararapat para sa iyo. Pasensya na pero Marcela, mahal kita eh. Hindi ko kayang mawala kayo ni Samara. Simula nang dumating kayo sa buhay ko, doon ko lang nalaman ang kahulugan ng pamilya. Binitiwan ko ang payong at niyakap siya. Ang hirap bitiwan ni Greg, katulad niya, mahal na mahal ko rin siya. Hindi ko rin kaya kung mawawala siya. Tutol man si Papa sa gusto kong mangyari, sinuportahan niya pa rin ako kasi alam niyang doon ako sasaya. Lumayo kami sa probinsya. Nagsimula kami ng bagong buhay sa ibang lugar para makaiwas sa chismis. Sinikap naming dalawa ni Greg na bumalik sa dati. Gamit ang ipon namin, nagtayo siya ng talyer. Magaling naman siya sa mga makina. Lumipas ang mga taon, naging masaya naman kami. Nasundan na rin ang anak namin. Ang gandang bata ni Stephanie. Nakangiting sabi ko kay Greg. Napangiti rin siya. Talagang maganda. Mana sa nanay. Napatingin ako kay Samara. Nilalaro niya ang kanyang kapatid. Gusto kong maging close sila pareho kung paano naging close din kaming magkakapatid habang lumalaki. May sasabihin sana ako sa iyo, Marcela. Napatingin ako kay Greg. Sige, tungkol saan ba yon? Tiningnan niya akong mabuti. Pwede bang sa atin na tumira si Andrew? Pupunta na kasi sa ibang bansa ang ate ko at wala nang mag-aalaga sa anak ko, Marcela. Si Yula naman, sumama na sa ibang lalaki kaya kung pwede. Tumango agad ako. Oo naman, masaya akong makikilala ko ang anak mo. Gusto ko siyang makilala. Pwede niya rin akong ituring na ina kung gusto niya lang. Marahan akong niyakap ni Greg. Sobrang swerte ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Napangiti ako. Mahal ko rin naman siya. Parte ng buhay niya si Andrew, kaya tatanggapin at mamahalin ko rin ang kanyang anak. Kaya lang nang dumating sa amin si Andrew, ayaw niya rin naman kilalaning tatay si Greg. Kaya tinanggap na lang namin. Gayunpaman, hindi namin siya sinukuan. Binigyan pa rin namin siya ng maayos na buhay dahil para sa akin, pantay lang ang pagtingin ko sa kanya kina Samara at Stephanie. Marcela, may itatanong ako sa'yo. Sabi sa akin ni Greg habang nagluluto ako ng hapunan namin. Pinunasan ko ang pawis ko. Ano ba yon? Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumayo sa akin. Dumukot siya sa kanyang bulsa.
Bumilis ang tibok ng puso ko nang nilabas niya ang isang maliit na velvet box. May laman yung singsing. Natigilan ako. Nanlalaki ang aking mga mata. Greg, ano to? Napangiti siya ngunit may bahid pa rin ang lungkot. Alam kong hindi pa maayos ang sitwasyon natin. Hindi pa ako tuluyang nakakawala kay Yula. Hindi sobrang mahal ng singsing pero pinag-ipunan ko. Marcela, gusto kong malaman mo na ikaw ang taong gusto kong makasama sa buhay ko. Nangilid ang mga luha sa aking mga mata habang pilit kong pinoproseso ang kanyang mga sinabi. Hindi ko rin alam kung anong dapat kong maramdaman. Subalit masaya rin ako dahil naisip niya itong gawin sa akin. Hindi pa kita legal na mapapakasalan. Pero gusto kong magkaroon ka ng singsing na ito bilang simbolo ng pangako ko sa iyo, Marcela. Gusto kong malaman mong ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Gusto kong malaman mong ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa huling hininga ko. Minsan, hinihiling ko sa Diyos na sana kami na lang ang unang nagkakilala para hindi na siya niloko ng asawa niya, para hindi na siya nagsinungaling, para hindi na kami nagkasakitan. Pero lahat naman ang nangyayari sa mundo, may dahilan at doon ako magtitiwala. Kinuha niya ang singsing sa kahon. Marahan niyang sinuot yon sa aking daliri. Napangiti ako kahit punong-puno ng luha ang aking mga mata. Tumingala ako kay Greg. Napakahalaga ng pangako mo sa akin. Sapat na sa akin to sa ngayon. Mahal din kita. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Nakakapanatag ang kanyang haplos. Kahit na hindi tayo maaaring maging legal na mag-asawa sa ngayon, para sa akin, sa puso ko, ikaw ang nag-iisang asawa ko, Marcela. Balang araw, maibibigay ko rin sa iyo at sa mga anak natin ang apelyido ko. Pinagbuklod kami ng pag-ibig at mga pangako. Sapat na sa akin yun sa ngayon. Kahit anong sakit, haharapin ko basta buong pamilya para sa akin at para sa mga anak ko ang magiging kapalit. Lumipas ang mga taon, marami ang nangyari. Hindi na rin naman ang gulo pa si Yula. Pumanaw na rin siya dahil sa sakit. Alam kong nasasaktan si Andrew sa nangyari sa kanyang ina. Bago mawala si Yula, napatawad na rin naman nila ni Greg ang isa't isa. Hindi ako natutuwang nawala siya pero naging daan rin iyon para makamit naming dalawa ni Greg na makalaya sa masakit na nakaraan. Masaya ako para sa iyo, Ate Marcela. Naluluhang sabi sa akin ni Dolores. Pinunasan ko ang tumulong luha sa aking pisngi. Sayang no, sana si Papa ang naghatid sa akin sa altar kanina, kaso wala siya. Umiling si Dolores. Kung nasan si Papa, siguradong masaya siya sa inyong dalawa. 12 years ang hinintay nyo para mangyari to. Napailing ako. 42 na ako. Good luck sa honeymoon namin mamaya. Natawa na lang si Dolores nang makita ako ni Greg. Inilapat niya agad ang kamay sa bewang ko. Ngayon, malaya ko na siyang tawaging asawa ko. Madalas kong iniisip kung bakit parang ang tagal kapag naghahanap ng pag-ibig. Hindi lang pala tungkol sa paghahanap ng taong mamahalin, tungkol din sa paghihintay sa tamang panahon. Alam kong marami kaming nagawa ni Greg na pagkakamali sa mga buhay namin. Pero nang magpakumbaba kami pareho sa may kapal, hindi niya kami pinabayaan. Binigyan niya kami ng pangalawang pagkakataon na maging masaya. At magkaroon ng basbas ang pagmamahala namin bilang mag-asawa. Alam kong nagmahal lang naman si Marcela sa lalaking sa tingin niya ay karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Pero sa kabilang banda, masasabi ko na mayroon din siyang pagkukulang. Dapat sana, bago tayo umibig o magpapasok ng tao sa buhay natin, mas mabuti kung kikilalanin muna natin, hindi lang sa ugali, kundi pati na rin ang pamilya na kanyang pinagmulan at mga klase ng tao na nakapaligid sa kanya. Lagi nating tandaan na tayo ang gumagawa ng desisyon sa ating buhay. Kung niloko tayo at nauto, ibig sabihin, mayroon din tayong kasalanan kung bakit nangyari sa atin ang bagay na yon. Sa panahon ngayon, hindi tayo dapat agad nagtitiwala at nagpapadalos-dalos ng desisyon, lalo na pagdating sa pakikipagkaibigan at pag-aasawa. Napakarami ng manloloko at oportunista. Gayunpaman, masaya ako para kay Marcela. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, naging masaya ang kanyang pamilya. Naging mabuti silang mga magulang sa kanilang mga supling at higit sa lahat, tinupad ni Greg ang kanyang mga pangako. Muli,
Ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.